Pabor ang Transportation Department sa mungkahing lagyan ng barrier o harang ang platform ng mga istasyon ng tren sa bansa. Pero mahirap yan ayon sa kumpanyang nagpapatakbo sa LRT1. Kung bakit, alamin sa pagtutok ni Mariz Umali. Hindi naman ito ang unang pagkakataong may napunta sa gitna ng riles. Kaya kasunod na insidenteng ito sa Doroteo Jose Station ng LRT1 kung saan may muntik tuluyang masagasaan ng tren at pansamantala pang naantala ang operasyon ng train line, muling nabuhay ang mga mungkahing lagyan ng barrier o harang ang mga platform sa train station. May platform screen door ang barrier na bubukas kasabay ng pinto ng tren. Kung ang Transportation Department ang tatanungin, I think it's a very important structure, no, that we should consider. No? Other countries, they already have these barriers. Kabilang sa may ganito na ang train systems sa Singapore, Hong Kong, Korea at Japan. Ilang mga pag-aaral na raw sa ibang bansa gaya ng Korea ang nagpapatunay na mahalaga ang mga platform screen door para mapaigting ang kaligtasan ng mga pasahero sa railway station. Mas mapaayos ang operasyon ng tren at mas mapabuti ang ventilasyon sa lugar. Sang-ayon ng Japan International Cooperation Agency o JICA na nagpopondo rin sa ilang train projects ng Pilipinas. Kabilang dyan ang Metro Manila Subway at North-South Commuter Railway na parehong magkakaroon ng platform screen door. Now is a time to consider more seriously about the safety measures. And screen door might be one of the options we need to discuss. Gusto rin lagyan ng ganito ang mga lumang train system pero kailangan pag-aralan kung paano ito popondohan. It is feasible but it's costly. Sabi ng Light Rail Manila Corporation na siyang nangangasiwa sa LRT1, mahirap ito dahil iba-iba ang uri ng tren na kanilang ginagamit. It's almost impossible to have a platform screen doors kasi yung pwesto ng pinto sa bawat tren iba-iba. So it's not really feasible to do that. May iba pang paraan naman silang pinatutupad para sa kaligtasan ng mga pasahero. We placed our guards in a position where the vista, they can see it very clearly. We've installed additional CCTV cameras to see different vantages. Ang kailangan dito siguro is continuous education, no, ng ating mga passengers, no? Telling them of the safety precautions that they should follow. Increase the number of the staff, guard staff. And it might be good for the job opportunities as well. Pag-aaralan ng LRMC ang rekomendasyong paglalagay ng dagdag na tao pag peak hours. Kanina, pumirma rin ang kasunduan ng Hankyu Corporation at Sumitomo Corporation of the Philippines para tumulong sa LRMC sa pagpapaganda at pagpapanatiling maayos ang operasyon ng LRT1. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, nakatutok, 24 oras.